Hello mga ka-people. Okay? Nag-audio na naman ako kasi alam niyo na yung mga magagaling diyan, laging inaangkin yung mga post ko. Pero anyway, bakit ba ako nag-audio ulit? Kasi sasagutin natin yung mga pinapakalat nila ngayong mga black propaganda tungkol kay Ka Angel. At para maliwanagan ng lahat, ano ba talaga? Ano ba yung totoo? At itong mga vloggers o vlogger na to na mga, alam mo yung mga mushroom na biglang mga naglitawan. Ito para sa inyo. At umayos kayo ha, okay? Anong sinasabi niyo na bibigyan ng pardon si Ka Angel? Dami niyong hirit eh. Alam niyo ba ibig sabihin ng pardon? Ha? Ang pardon, ibinibigay yan kapag convicted ang isang inirereklamo. Doon lang kapag mayroon na siyang conviction, sa time na doon pumapasok ang pardon. Pero paano magkakapardon? Ang hearing is ongoing. Tapos magpapalabas kayo nito? May pahirit pa kayo na gagamitin si Ka Angel ng gobyerno para sa kadiliman, para anuhin ng iglesia. Huy, tagal nang sira ang iglesia. Nung naupo si EBM, sinira niya na ang iglesia. At hindi si Ka Angel ang rason kung bakit nasira ang iglesia. Walang kasalanan si Ka Angel. Pero dahil tinik sa kanilang lalamunan, kaya anong ginawa? Ako nagsasalita ako. Pinagtatanggol ko sila kasi sila yung wala silang karapatan hindi nila kaya may pagtanggol yung sarili nila eh. Tahimik sila eh. Paano may pagtatanggol ni Ka Angel yung sarili niya? Dun nga lang sa hearing, ilang taon na ba, saka yan sa kaso na fabricated cases na yan. Sa sobrang daming panggigipit na ginagawa, kortosin ang nasa sentral. Sa kanya, saan ka nakapunta na hindi pwedeng dalawin si Ka Angel? Kailangan pang magsabi sa kanila para dalawin si Ka Angel. And take note, simulat sa poll, walang kinausap o nakakausap na sino man sila. Una, kahit may mga gustong kausapin sila mismo ang umaayaw. Bakit? Kasi alam nila na gagamitin yun sa kanila laban sa kanila nitong mga nasa sentral. Natakot na takot. Kaya mabibilang talaga sa kamay kung sino man yung nakapasok na nakita siya or whatever. Pero yun kaya nakapasok, gawa din ng nasa sentral. Ang daming gusto mag-interview sa kanya. Pero siya mismo ang nagsabi sa warden doon na ayaw niya. Okay? Bakit nga naman siya magpapa-interview? May karapatan lang pumunta din yung mga taga Net 25 yung kaalyado. Pag nalaman nila na may pinayagan na mag-interview sa kanya, hihirit tong nasa Net 25 kung ano kasi nalingilingan na naman ang ilalabas nila. So lahat yan, hindi yan tablado yan. Wala sino man politiko ang nakakausap sa kanila o sino mang ewan na nagbabala kung mausap sa kanila. Hindi. Kasi alam nga nila na gagamitin sa kanya yan. Kaya nananahimik siya. Nananahimik sa loob ng kulungan. Hindi niya ini-enjoy. Tinitiis niya para magkaroon ng fair trial. Na ayaw ipagkaloob ng nasa sentral. Bakit? Kaya nga nila nilagay alam niyo, ito to ha, Hoy Bantag, sabi mo kung hindi totoo. Kaya siya inilagay sa Bucor, ha? Kasi ang gustong mangyari ng nasa sentral ay ma-convict si Ka Angel
at dalhin sa Bucor at itong si Bantag ang kanilang gagamitin. Kaso, mabait ang Diyos eh. Ano nangyari kay Bantag? Yun nga lang, siyempre, protektado nila. Kaya, kahit hanggang ngayon, ay hindi na nahuhuli. Ayoko nang palawakin pa kung bakit ayaw mahuli. Ngayon, balik ulit tayo sa sitwasyon nila Ka-Angel. Yung kaso nila Ka-Angel na yan, ay planado yan. Planado nila yan. Plinano nilang gawa ng fabricated cases. Bakit ikanyo? Kasi takot silang dumami ang supporters supporters ng nila Ka-Angel sa 36. Lahat ng klaseng panggigipit ginawa nila sa mga nasa loob ng 35 at 36. Alam mo kung tuwing binabalik-balikan ko yung mga pangyayari, tinatanong ko rin yung sarili ko na kaya nilang tiisin yung mga ganung ginagawang mga pahirap, pasakit nitong mga nasa sentral. Yung compound na 35 at 36, nako, alam niyo ba kung ilang CCTV nakatanim doon? At tinanim ng mga nasa sentral? Hindi lang yun. Yan pang, tawag dito? Lagi pa silang may mga pinapaiikot-ikot sa itaas ng 35 at 36. Monitor nila yung nasa loob ng 36. At itong mga bataan nila na pinawestan nila sa loob ng 35 at 36 na pinagbantay nila. Ang sasama ng mga pinaggagawa sa loob ng 36 at 35. Alam niyo? And then sasabihin nyo na sila yung nanggulo, sila yung bumaril, Ka-Angel yung bumaril dun sa security guard. Sus! Yung pangyayari, nung pinasok niyo yung 35 and 36 na yan, hindi kayo nagpapasok ng pagkain. May rasyong pagkain days before bago kayo pasukin niyo yung 35 and 36. Hindi niyo pinayagan magpasok ng pagkain kahit dumating pa yung human rights ba yan or what? Sa human rights na sila na mismo yung nakisuyo para ipapasok yung pagkain. Pero anong ginawa nyo? Hindi nyo talaga ilang araw na silang hindi pinapasukan ng pagkain. Ganun ang ginawa nyo. Tapos, palagay nyo yung hindi kumakain ng ilang araw, makakakasa ng baril. Miyo kayo. Anong ginawa nyo? Hindi nyo talaga pinapasok. Yun pala, yung plano nyo, kinabukasan, nag-announce kayo na walang pasok ang opisina ng sentral, ang eskwelahan, walang pinaalis yung mga nasa dorm. Dahil may plano kayong pasukin sila. Na wala silang kaalam-alam sa loob. Na nagtitiis sila sa masikip na parte ng bahay. Na pinutulan nyo ng tubig, na pinutulan nyo ng kuryente. Kaya nyo bang tiisin yun? Kung kayo, kaya nyo tiisin yun, yung ginawa nilang pagtitiis sa loob ng 35 at 36? Nagsama na nga sila sa 36. Bakit? Kasi, diba, sinimulan yung sirain yung bahay ni Ka-Angel. And take note, yung bahay na tinitiran niya, yun yung old house. Yun yung talagang naunang bahay. Pero, sinira nyo. Tapos, naglipat sila sa 36. Tapos, pinasok nyo. Ano sabi niyo? May search warrant or may warrant of arrest? Wala kayong warrant of arrest and search warrant. At ako mismo makakapagsabi. Bakit? Dahil nung pinasok niyo yung 36,
o yung compound, kausap ko sila sa phone. Rinig na rinig ko lahat yung nangyayari sa loob. Kaya kung sasabihin nyo, bumaril sila ka Angel at may natamaan security guard, kapal ng mukha nyo sa kasinungalingan. Rinig na rinig ko kung sino, kung saan grupo yung nagpupunta. SWAT nga yung pumasok doon eh. Anong laban nila sa SWAT? Ha? SWAT ang pumasok? Yung mga taong hindi kumakain o walang kinain sa mga ilang araw, kaya ba nilang lumaban? May mga bata pa sa loob ng ano nila. Alam mo, nakakasakit ng dibdib kasi nairinig mo sila nag-iiyakan, mga nahihintakutan, takot na takot sa ginawa nyo. Nakapagmura ako sa inyo. Wala akong narinig. Nagsabi kayo na ito, binibigay ko yung search warrant, ito, may warrant of arrest. Walang ganun. Ano yung nangyari? Agad may nagpaputok. Shit. Agad may nagpaputok. O sino puprotektahan ng mga nandun? Siyempre yung mga kasama nila, may bata, may mga babae. Wala kayong warrant, wala kayong search warrant. Yung ginawa nyo, malinaw na abduction. Dinala nyo sila sa camp, doon sa Karingal, walang kahit anong dokumento, legal documents kayong presenta sa kanila. Late na yung ginawa nyo. Tapos, yung ginamit nyo na prosecutor, na para sila sampahan ng kaso, si dating prosecutor Nilo Peñaflor, anong nangyari sa kanya during yung time ng mga pagkakataon na yan? Out of the sudden, namatay, pinatay. Ang pumatay ay 4 daw na pulis. Pinpointed sila, pero ano nangyari? Nabaliwala yung kaso laban dun sa 4 na pulis na yun, at ang nangyari ay na-dismiss yung kaso, at ngayon yung kaso ng ginamit nyo, nung pinatay na ginamit nyo, cold case. At yun sa buong panahon na yan, mula 2015 hanggang ngayon, ilan na lang mga namatay dyan? May Court of Appeals judge, may ganito, maganyan. At yan sa mga ginamit nyo na yan, ang dami na promoted bilang Court of Appeals lawyer, Court of Appeals Justice, Supreme Court Justice. Kailangan ko bang i-mention kung sino-sino sila? Sinimulan yung kaso. Anong ginawa nyo? Kayo mismo yung nagpapatagal. Pabago-bago kayo ng witnesses. Okay? Hanggat maaari, manipulated nyo yung pagdinig nila. Diba, sabi nyo nga, diba, matagal na siyang nakalaya, at namatay na si Kateni, pero bago namatay, pinagbalik loob. Kayo din ang kumukontra doon sa mga pinaglalabas nyo ngayon eh. Bakit kanyo? Kaysa sasabihin nyo pa na nakatira sa loob ng sentral si Kateni, pinatira, wala, ganyan, ganito, namatay. Ano pa gagamitin nyo pa? Lahat na ginamit nyo laban sa pamilya na hindi naman nagsasalita ng kahit na ano. Diyos Santo. Ikaw, Babylin Ventura. Ewan ko, saan to kinukuha yung mga kasamaan mo? Excuse me ha? Sa buong taon ko, senior na ako ngayon. Pareho tayo senior citizen na. Pero alam mo, sa tagal ko sa trabaho ko, sa dami na nakaharap ko na kriminal, na mga kung ano-ano, ngayon lang ako talaga nakakita ng ganyan katulad mo. Ganyan katulad mo.
Grabe ang galit mo. Grabe ang paninira mo sa pamilya. Masaya ka? Nakakatulog ka? Nakakapagsuot ka ng mga branded na damit na hindi naman bagay sa'yo? At kahit ano pa pagawa mo sa mukha mo, hindi magbabago. Hindi ka magiging katulad ni Kateni, excuse me. Well, ayaw kitang personalin, pero yun ang totoo. Ikaw naman, IBM, bakit hinahayaan mo itong asawa mo at itong mga nasa paligid niya na ganyanin yung magulang at mga kapatid? Anak ka, kaya mo, oh my goodness, anak ka, kayang ka, lumabas ka sa nanay mo? Ikaw mismo sumira sa tatay at nanay mo? Kahit. Tapos, pilingirong etong mga shields nyo, one with EVM. O sige, one with EVM nga kayo. Kaya ganyan yung mga mentalidad nyo. Itong kaso nila ka Angel, from the start, dapat dismiss na yan. Bakit kanya? Bago ma-arrange si ka Angel, ang tagal. Yung arraignment, nung in-arrange siya, nag-plead siya na not guilty. Eh hindi, ayaw nyo nga na dapat yun, sa first arraignment pa lang niya, dismiss na yung kaso. Ang ginawa nyo, in-amend nyo yung tawag dito, yung binasa sa binasa yung ginamit sa arraignment, sa unang arraignment niya. In-amend nyo yun. Kasi, nakita nyo, sa kakamadali nyo, ay, may kulang. Pwede ba double arraignment? Ha? Saan kayo nakakita na pwedeng dalawang arraignment? Double jeopardy na yun eh. Na-arraign na siya sa unang ibinigay nyo. Kayo din yun yung nagkamali. Doon pa lang, dapat dismiss na yun. Tapos inamin nyo, at pumayag naman tong tong judge. Nakailang palit ng judge. Puro judge nyo. Oy, pakaway sa chief prosecutor ng Quezon City. Isa ka sa tumatrabaho. No, imagine ginawa niyo pang katawa-tawa yung defense team nyo. Kasi, take note, hindi naman pipitsugid yung law firm na ginamit nyo, no? Para gamitin niyo yung word na pardon, hindi niyo kaya alam na natapakan niyo yung reputasyon nila. Dalawang prosecutor, ginagamit nyo, dalawang babaeng prosecutor. Asan ang mga dignidad? Asan ang mga, hanggang pera na lang ba? Hanggang promotion na lang ba ang pagkatao? Tapos itong mga hunghang na mga vloggers at vlogger na to, maglalabas ng ganito. Di naman maglalabas yan, kundi din galing sa inyo. Ano ka nakatakot nyo? Makalabas siya? Dahil karapatan niya yun. Karapatan niya na ilaban yung katotohanan. At hindi para magpagamit sa kung sino man sinasabi nyo. At anong karapatan ni BBM na ipardon siya? Eh, hindi nga siya convicted. Alam nyo kasi na may nangyayaring maganda sa korte ngayon sa pagdinig ng kaso niya. At hindi ko na-explain kung ano yun. Pero alam nyo ba, sa buong panahon ng mga hearing na yan, tandaan nyo, may stenographic notes na kinukuha ng mga stenographer kada hearing. Matuloy man yan o hindi. May
order after ng hearing, may court order, ay judge order after ng hearing, may stenographic notes. At doon sa stenographic notes, nandun lahat nakalagay yung mga pinag-usapan sa hearing. Abay, mas mataas pa sa akin yung mga stenographic notes, sa totoo lang. Mula nang yung start yung kaso na yan. So, huwag kayong gumawa ng katawa-tawang rason, no? Ang ginagawa niyang legal team nyo. Pero huwag kayong mag-alala. Kasi, yung mga stenographic notes na yan, malayo na narating yan. Kaya yung mga ginamit nyo, ng mga judges na yan, yung mga tinaas nyo ng posisyon, yung mga justices sa Court of Appeals na ginamit nyo, pati yung justices sa Supreme Court, may paglalagyan din yan. May paglalagyan din yan. Bakit masyado kayo naging interesado sa 35 and 36? Bakit? Para i-cover up to yung ginawa nyo. I-consolidate nyo yung lupa na yon at ginamit nyo bahagi ng loan. Collateral sa loan. Hindi nyo nga, kumbaga yung ginawa na property appraiser na yon, fraud yun. Hindi naman nila personal na pinuntahan yan. Actually, yung loan mismo is fraud. Kasi hindi naman yan pagkakaharap ng pinirmahan. Pakaway sa Metrobank at saka sa AUB. Kasi kung nagharap sila diyan, pare-parehas, hindi ganun yung documentation. Hindi ganun kulang-kulang yung mga pirma. Hindi ganun kulang-kulang yung mga informations dun sa loan agreement. And besides, bakit yung mga Santos ang mga nagsipirma? Si JS, at saka yan si GP. Hello. Kung susundin mo sa totoo, ang INC sa sole corporation. So, sino ang dapat pumirma niyan? Kahit dun sa peking ginawa nyo na amendment sa corporation, nilagay nyo dun yung na kung sino yung nakaupo, yun ang may karapatan sa lahat ng mga properties, etc., etc. Ano na yun fraudulent, forged na document yun na yun, pero iniligay nyo pa. Sino dapat pumirma? Si EVM. Nagbigay siya ng authorization kay JS. Pero bakit yung pumirma dun sa authorization na binibigay kay JS, forged signature? Gaano karaming properties na INC? Mahigit 500 plus. Pwede yan meron pa sa labas ng bansa. Pero hindi ko muna lalabas yun. Dito naman tayo sa usapan natin sa Pilipinas. Take note. Yung 36, nakakahiya yung katotohanan na pinorge nyo, fake yung document ng bentahan. Nakakahiya. Pangalan pa ni Eduardo, pangalan pa ni EBM. Si EBM, alam na alam niya from the start ng property ng 36 ay regalo kila Carlotti nung biyanan niya nung ikinasal sila. Na mahigit 700 square meters. Ang laking lupa nun. Alam na alam mo yan. Na iyon regalo nung biyanan ni Carlotti para sa kanila. Tapos, ginawa nyo ng bentahan na peke. Ginawa nyo yung bentahan na peke, pati yung pirma ng patay, namayapa na yung asawa ni Carlotti. Pineke nyo pa.
Oh, sige nga. Land grabbing yun eh. Tapos sasabihin nyo, INC property. Windang naman ako sa inyo. Tapos, eto, sasabihin nyo, gagamitin si Ka-Angel ng kadiliman. At saka, ikaw na nagsasabi na satanas, Ka-Angel, mahiya ka sa pagmumukha mo. May paglalagyan ka. Yan ang sabi ko sa inyo. Kung makapagbitaw kayo ng salita sa hindi nyo nakikilalang tao, sa hindi nyo alam ang pagkatao, ganun, na walang ginawa sa inyong masama, lalo sa nasa iyo, EBM, nirespeto ka ng mga kapatid mo kaya nga hindi sila nagsalita agad eh. Tapos para kayo makapagpigil lang ng mga nagsasalita laban sa inyo, magsasampa kayo ng kaso, katulad yung ginawa niyo doon sa journalist ng Sunstar. Nakakatawa kayo. Kakasuhan niyo yung tao. Yung ginamit yung kaso 2024, 2025 pa na issue. Tapos ang nakakatawa pa, yung ministrong ginamit nyo, nasa Batangas. Hindi kayo gumamit ng ministro na taga Cebu. Pwede naman. Total, ano na yan eh, normal na galawan na yan sa inyo eh. Ginamit nyo ministro na nasa Batangas, district minister, tagapamahala ng distrito, na walang kalam-alam dun sa nalabas na yun sa Cebu. Pero bakit nyo ginamit siya? Pagtakip ba dun sa kay Lebiste? Dahil nung bigla niyong pinatigil yung rally, kakarating lang ng mga bit-bit ni Lebiste dun sa rally. Then all of the sudden, biglang nagpatigil kayo ng rally. Ba't niyo pinatigil yung rally? Dahil dun sa post ko? Dahil dun sa audio ko? Now, etong takot kumbaga is kailangan yung i-cover up yung kay Lebiste. Kaya ginamit niyo tong DM ng Batangas. Pero nagkamali kayo eh. Kasi alam nyo, nakarating yan sa iba't ibang grupo ng mga journalists ng buong mundo. Sabi nga nung iba tumatawag sila sa central para i-verify para makakuha ng impormasyon sa inyo pero hindi kayo sumasagot. Bakit hindi kayo sumasagot? Magaling lang kayo magpalabas ng black propaganda pero pagka ayan na actual, ayan na kinausap kayo, ayan na tinanong kayo, walang sasagot. Ba't hindi pinasagot siya sa bala? Spokesperson niyo yun di ba? Ewan ko, papaanin nyo pinaplano yung mga kapalpakan nyo. Tapos itong the big one nyo, anong nangyari? Hindi naman natuloy. Bakit? Sinabi ba sa inyo ni EBM kung anong nangyayari sa labas ng bansa? Alam nyo ba ng mga kaanib kung ano na ang mga nangyayari sa labas ng bansa na ayaw iparating at ipaalam sa inyo kaya kailangan nila mag-cover up ng mga black propaganda? Ikaw, Jun Fortunato, Jun Fortunato, special mention kita. Lahat ng ginawa mo, may balik yan sa'yo. Sisiguraduhin ko talaga na babalik lahat sa'yo sa legal na paraan ang mga ginawa mo. Lahat kayong nagpagamit. Sasabihin nyo, etong mga vlogger na to, pag narinig na to, sasabihin nyo, sido ako, tapos ang lalabasan naman kayo ng paninira. Oy, walang mawawala sa akin. Okay? Sa inyo, maraming mawawala. At hindi ako tinatablan yung mga kung ano-anong paninira niya sa akin. Bakit? Dokumentado lahat yan.
Dokumentado lahat yan. Babalik sa inyo lahat yan. Kaya kayong nasa sentral, lakas na loob yung magsinungaling. Tabi-tabi po. Sino ang Satanas ngayon? Yung tinatawag niyo Satanas, hindi nga nagsasalita hindi nga wala nga maririnig Na hindi nga niya maipagtanggol ng todo yung sarili niya. Pwede niya lang ipagtanggol yung sarili niya sa korte na kung saan dinirinig yung kaso. Tatanggalan niyo pa? Sisirain niyo yung pamilya? Ilalabas niyo yung kumita na yan Laki na nga ng pinera namang ginamit niyo dyan Unang-una na yan si Paul Gutierrez na yan? Na ginamit nyo? Yung mga general na yan, iisa-isahin ko ba yung mga pangalan yan? Di na. Pero sa documentation, nandun lahat ang mga pangalan niya. Lahat ng ginamit nyo. Sa time na yan, may mga taong nagbuwis ng buhay. Gusto lang nilang tumulong dun sa mga nakakulong. Pinapatay nyo? Wala ba silang pamilya? Meron, di ba? Pero ang dali nyo magpapatay. Ang bilis ng kamay nyo magturo. Ang bilis ng utak nyo gumamit ng mga taong gagamitin nyo para sa kasamaan nyo. Ay, yung mga warden na yan puro mga tao nyo nga yung mga warden na yan Yung mga naupo sa BJMP, puro mga tao nyo rin. Pakaway kay Cañete, parang retirado na si Cañete. Yung mga tao na yan. Yung mga napwesto na yan sa BJMP na puro mga INC. Lahat yan, dokumentado. Lahat yan, dokumentado. Sabi ko nga sa inyo, mataas pa sa akin yung mga evidences na yan. Kaya, hindi niyo yan makokontra. Hindi niyo kayang makover up yung mga evidences na yan. Ipapapatay niyo ako? Malinaw na sa mga dokumento nakalagay doon na kapag ako namatay, walang ibang may gaba kundi kayo. Andun lahat ng mga pangalan. Kaya okay lang. Sirain niyo ako. Go. Sirain niyo ako. At the end of the day, yung totoo yung lalabas At eto, huling salita ko. Babylyn Ventura. Kung makakalabas pag pinahintulot na ng ama na makalabas si Ka Angel, walang politiko o sino man ang naging daan, kundi mismong siya, inilaban niya yung karapatan niya bilang isang Pilipino. At di mo siya kayang galawin sa loob ng BJMP, hindi nyo kaya siyang galawin sa BJMP, doon sa lugar nila. Niwala kayo sa akin. Maraming mata doon, hindi nyo alam. Maraming mata doon na nakamasid. Kasi kayo dapat talaga tinatapatan. Kasi pag hindi kayo tinapatan, lumalaos, ginagawa nyo lahat yung ginagawa nyo, yung kawalang yan. Sinong Diyos ang sasama sa inyo? Yung nangyayari sa iglesia ngayon, huwag nyo isisi sa iba, isisi nyo sa sarili nyo. Kayo ang gumawa. Kaya panay ang cover up nyo.
Si Marcoleta, kailan lang nakakulong, ganyan na kayo, ganyan ang kaingay niyo. Si Ka Angel, walang kasalanan, ilang taon nagdurusa sa kulungan. Diyos ko santo. Ngayon matikman niya. Ano sasabihin niyo, walang kasalanan si Marcoleta? Hintayin niyo. Darating pa marami. Abangan niyo. At isa yun si Marcoleta sa may sasal dyan sa pagkakulong ni Ka Angel, ha? Kala niyo, hindi ko alam. Yung mga bataan mo, yung bataan namin ni Ebron, bataan mo mismo. Tsaka yun si Jojo de Guzman. Hello, Jojo de Guzman. Wag kang assuming at wag kang pilingerong tipi, okay? Kasi at the end of the day, kapag natapos na ang lahat, makikita mo kung anong mangyayari sa'yo. Sa legal na pamamaraan, ha? Sabi ko nga, kahit matagal yung laban namin, sa legal na pamamaraan, mas gugustuhin ko. Kasi wala namang magic dyan, kundi talagang gagawin mo yun lahat para ilaban ang karapatan mo. So, lahat ng mga ginagawa niyong panggigipit, paglapastangan, lahat yan, may paglalagyan. Kayong mga nasa sentral. Believe me. Hindi bahala kayo. Kaya ito lang ang mga sasabi ko sa inyo. GP, kung masyado kang nagmamagaling, tayong dalawa magharap sa korte. Kayo, di ba ibilin? Tayo maghaharap sa korte. Mayabang ako? Hindi ako mayabang. Karapatan ko, yung nilalaban ko, karapatan na din ng mga taong iniingatan ko yung pinaglalaban ko. Sino kayo para katakutan ko? Kaya tantanan niyo yung walang nakakausap ni sino man sila sa loob ng kulungan. Ha? Wala. Kaya tumigil kayo. Nakakahiya kayo. Kayo rin yung gumagawa ng way para mapahiya kayo. Kayo rin yung gumagawa ng aksyon para bumalik sa inyo lahat ng ginagawa nyo. And from that, good luck. Bye.